Ito po ang balita muna nila para lang na binabalita naman ni Jesus Palsis. Oh, ipapakalat, 'di ba? Oh, meron po dito iugnay, meron politiko tsaka bilyonaryo na news channel o news network o kung ano man ang tawag diyan. Kasi may TV station din pala yung mga yan eh. Madalas po natin, napakasipag po niyan. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng pondo yan. Napakasipag eh. Opo, hindi lang po tanim witness. Tanim bagman po ngayon. Tanim bagman ang ginagawa po nila. O yan, una, gaano po ka-reliable iso si Trillanes sa kanyang mga pinagsasabi sa lahat? Parang si Trillanes, daig pa, alam nyo sa totoo lang po, daig pa po ni Trillanes yung pagkilala nyo kaysa sa mga senador eh. Yung mga senador, kung maliitin ni Trillanes, papahuli namin si Bato, papahuli si Bongo, ipapahuli si General Albayalde. Alam niya pa yung pagkakasunod-sunod ng taga-ICC ba si Trillanes? Hindi ko po maintindihan eh. Kung ano po talaga ang papel eh. Saan po kumukuha ng budget si Trillanes pag nagpupunta ng dahig? Bakit alam niya po na testigo ng pamahalaan? Official na ano po ba siya? Official spokes din ng pamahalaan? Bakit po alam ni Trillanes na si Garma, 'di ba? Ay titistigo labang kay Tatay Digong. Ano po papel talaga ni Trillanes sa pamahalaan? Bigyan niyo na po kasi ng official title para hindi po hirap na hirap yung mga media natin na interviewin ng interviewin kahit walang titulo. Bigyan nyo na po. Official spokesperson of the spokesperson of the spokesperson. O kung ano man si Trillanes. Takan-taka lang ako eh. Siya lang po ang tanging walang katungkulan. Okay lang si Llamas eh, 'di ba? Kasi kaya po lagi po siyang ini-interview. Nagpapakilala po siyang political analyst. Eh syempre dahil dilawan, alam ng mga media na lahat ng sasabihin ni Llamas pabor sa kanilang cause. Dahil pare-pareho silang dilawan, okay lang interview si ano po, political analyst na rin ba si Trillanes? Bakit po lagi niyong ini-interview? Ano po ang opisyal na papel? Ano po ang opisyal na tawag? Ang dami pong dating senador, hindi nyo naman ini-interview. Ang dami pong dating militar, hindi nyo rin po ini-interview. Bakit tanging si Trillanes po? Ano po siya talaga? Tapos magtataka kayo, mga bayarang media, sasabihin nyo, bakit kaya wala naniniwala sa amin dahil sinisiraan kami ng mga vlogger. Ibig nyo sabihin, sinisiraan namin kayo kaya kayo nasisira? Ang kapangyarihan naman namin. Kaya kayo nasisira dahil yan, yung mga katulad niyan, i-interviewin nyo. Alam na alam nyo naman nagpo-propaganda lang laban sa mga Duterte. I-interviewin nyo, wala namang papel sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas. I-interviewin nyo tungkol sa ICC, wala namang kinalaman sa ICC. Pero siya po ang pinagkukunan nyo lahat ng impormasyon nyo. Kaya kita nyo, nakakatawa pati yung, saan ka nakakita ng headline nila may magsasampa raw ng kasong plunder kay BP Sara ngayon linggo. Anong balita yun? News 5, ang pamagat ng balita nila, may magsasampa raw ng kasong plunder. Oh, hindi nyo sinabi kung sino yung raw na yun, sino daw yung magsasampa. Kasi kaya raw yung kanilang pamagat dahil ayon ito kay Trillanes. Si Trillanes po, wala naman pong papel sa gobyerno. Nakakatawa kayo. Ako ayaw ko pong pansinin to kaya lang dahil sinisira na naman ninyo, may lumabas na naman na bagong bikoy. Naalala ko lang po si Trillanes. Kasi siya talaga yung nagpakilala kay Bikoy.
nakita niyo naman po maski si Bikoy, sinabi niya na kasinungalingan yung mga sinabi niya. Ngayon maglalabas na naman kayo ng panibagong Bikoy. Eto po ang kwento nila ngayon. Basahin po natin dito kay Palsis. Oh, yan si Palsis pa. Sabi ni Palsis, a plunder case will be filed against Sara Duterte tomorrow or on Friday. Pati araw alam eh. Oh, once the plunder case is pending, Ombudsman Boying Rimulya can now direct the AMLAC to cooperate and get Sara's bank account. Go, go, go. Todo na to. Talagang ito todo mo yan, Jesus Palsis. Dahil ang sabi nga ni Rowena Guanzon, wala ka naman daw kliyente, kaya attack dog ka na lang. Baka mas malaki kita niyan na Ma'am Guanzon, Rowena Guanzon. Baka mas malaki ba kita niya sa pagiging attack dog ni Jesus Palsis? Ganyan din yung sinasabi ni Trillanes eh. Pareho sila eh. Ilang grupo magsasampa ng kasong plunder laban kay BP Sara ngayong linggo. O kaya dahil si Trillanes po, bakit hindi nyo po ang ini-interview nyo yung dapat mga magsasampa ng kaso? ABC5. Masyadong patawa eh, no? Raw daw. Tapos sasabihin nyo, bakit wala naniniwala sa amin? May maniniwala talaga sa inyo. Sa mga ginagawa nyo na yan. Mga kapatid, okay lang ba yung sounds natin? Okay lang ba? Sige.